Yan, magandang buhay sa inyong lahat, mga kababayan kong nasa Pilipinas, nasa Middle East, nasa Amerika, Europa, o kung saan mang dako ng mundo kayo naroroon. Masayang masaya ako dahil nakakapakinig kayo ngayon ng ating webinar. Okay, so thank you for saying yes sa mga taong nag-invite sa inyo at kayo ngayon ay may matututunan. Hopefully na meron akong ma-impart sa inyo ngayong gabi o umaga, anumang oras at anuman ang inyong ginagawa dyan. Stay put lang po tayo at tutukan natin ang ating learning ngayon about how to handle our finances properly. Okay? So, ngayon, nakikita nyo po sa aking screen ang IMG. So, si IMG ay mayroong pinamimigay na e-book. Ang sabi ng e-book na yan ay ito ang secret to saving and building your future. You can become your own financial educator or your own money manager. Okay, so ano nga ba ang sinasabi pa ng book na yan? Kung nababasa nyo sa inyong screen, financial education is not just for the wealthy. It is for everyone. So, ibig sabihin, kung ikaw ay Pilipino at ito kasi ang campaign ni IMG is for Filipinos, no? So kung ikaw ay Pilipino, ikaw ang target ng campaign na ito, anuman ang iyong antas sa buhay, anuman ang iyong trabaho, anuman ang iyong estado ng buhay, ikaw ay welcome dito. Para sa iyo ito. So, ngayon, may makikita kayo sa inyong screen na 30M by 30 na financial literacy campaign na nirarally ngayon ni IMG. Ano ba itong 30M by 30? We are trying to reach 30 million families by the year 2030. And congratulations kasi sa pakikinig mo at pagbigay ng oras ngayon, ikaw ay isa na sa 30 million families na na-reach out ng IMG. So, congratulations po. Maaari lamang po na ipag-share natin ang ating mga few details, no?
sa mga taong nag-invite sa inyo o nag-send sa inyo ng video na ito. And I hope na may matutunan kayo ngayon. So, focus lang po tayo and stay tuned. So, yan, may counter po tayo no, sa ating campaign para po ito ay malaman natin kung ilan na nga ba ang total na na-reach out ng IMG worldwide. Sino nga ba si IMG na kanina ko pang binabanggit? IMG stands for International Marketing Group. So, meron tayong headquarters dyan sa Chino Roses Avenue sa Makati City. At ito ay na-establish noong 2002 and one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Ano nga ba ang ginagawa ni IMG? IMG is helping people from dreaming to doing. Meaning, tinutulungan tayo by giving us learning no, about finances. Tinutulungan tayo na ma-reach natin ang ating mga pangarap dahil bawat isa sa atin, I'm sure may pangarap sa buhay. Kakataon lang lamang na mas marami ang porsyento ng mga taong hindi nare-reach ang kanilang mga dreams. So, yan po ang in-offer ni IMG sa atin. It is helping us and families to plan for our financial future, no, para maabot natin ang mga pangarap natin and make it a reality. Okay? So, dahil nga committed no si IMG sa kanyang misyon na makapagturo at makapagbigay ng learning sa mga Pilipinong nare-reach niya. Hindi lamang siya nagpo-focus sa learning kung hindi para rin makapag-take action sa mga learnings na naibibigay niya. Si IMG ay nakapag-establish ng partnership sa mga malalaking kumpanya sa financial industry sa Pilipinas. At later on, as we go on, you will find out what are these companies. Ang mission ni IMG ay to help every family achieve financial freedom. Very, very common itong naririnig nyo na pangarap ng karamihan, financial freedom. Pero ano nga ba ang financial freedom? Ito ay kalayaan. Kalayaan na gawin ang anumang gusto nating gawin, things that we love to do, at mga pangarap nating naaabot natin, at ma-share ang mga meron tayo no, sa ating kapwa, sa ating pamilya, na wala tayong iisipin na kahit anumang pag-worry about finances, expenses, dahil alam natin na meron at meron tayo na itabi o na mapagkukunan nito. So, yan po ang ating misyon. Napakasarap, hindi ho ba? So, our belief, bakit natin to nirarally, itong campaign na to? Kasi nga, napakarami pa rin ang financially struggling. Kahit pasabihin na sila ay sumasahod ng malaki, ang lagi nilang sinasabi ng karamihan ay malaki nga ang sahod, malaki rin ang gastos. So kung may kakilala kayong ganyan, ito po ay para din sa kanila, no? So kahit ano pa ang ganda ng iyong profession or taas ng iyong level of profession or trabaho, no? Hindi po ito na-define na ikaw ay fully financially stable na. Kasi ano man ang laki ng iyong kita, kung wala naman po tayong naiipon, tayo pa rin ay financially struggling. Bakit ho ito nangyayari? Because we lack of financial information or education. Kumbaga, ilang taon ang ating ginugol para sa pag-aaral. Ngunit wala naman po tayong subject or masters na napagdaanan o naitakel ang pag-handle ng ating finances. Ganong mas maraming taon ang ating iginugugol upang i-build ang ating future at magtrabaho. So with this education, this platform is giving the opportunity sa ating mga kababayan kahit saan man sila naroroon upang sa ganon ay ma-educate sila at malaman nila ang mga dapat nilang malaman ukol sa kanilang finances. So our crusade is changing people from spender to saver. So kaibigan,
Ikaw ba ay more of a spender than a saver? Huwag kang mag-alala dahil ito ang crusade ni IMG. We are turning you to become more of a saver to more than a spender. Kasi nga, ang sabi nga natin, it is a world's financial wake-up call. Gising na! Dahil kung hindi pa ngayon, kailan pa? So, yan. Familiar ba tayo sa rat race cycle? I think siguro may ilan sa inyo na nakakaalam kung ano itong rat race cycle na ito na nasa libro ni Robert Kiyosaki. Okay? So, sabi dyan, si rat race cycle ay buhay natin, no? So, nagpapakasipag tayo, trabaho ng trabaho, araw, gabi, ng mga OFW natin dyan. Pinapatay ang katawan sa pagtatrabaho, ilang trabaho meron sila, no? So, dahil sa kagustuhan nilang maka-earn ng mas maraming pera, no? Magkaroon sila ng mas mataas na income, yan po, nagtitiis sila. And then, meron pa rin tayo, syempre, mga bills na hindi pa man dumadapo sa ating mga palad ang ating perang pinagpaguran, alam na natin kung saan ito pupunta. Bago pa man tayo sumahod, ayan na ang listahan ng gastos, no? So, meron tayong tinatawag na mga tropa. Kilala nyo ba yun? Meron tayong tropa dyan. Yan, si Bill. Yan, mga bills. Si Manny, mga maniningil. Si Judith, due date na po. And then, Juna, syempre Juna. And of course, si Badet. Si Badet. So, ayan ang ating mga responsibilities. And syempre, meron pa tayong lifestyle. Okay, may lifestyle pa ang bawat isa. So, ang ending, kawawa naman, walang natira sa sahod. So, wala na naman savings. Isa lang ang nagiging constant lang parate, kundi ang iyong bayarin. Nariyan pa rin ang iyong loans, mayroon ka pa rin utang, may mga bayarin ka pa rin. So, ang gagawin mo, trabaho lang uli ng trabaho hanggang sumahod, magbayad, may lifestyle, wala na namang ipon. So, paulit-ulit lang, paikot-ikot lang. So, yan ang tinatawag nating rat race cycle. Para kang daga, no? Takbo ka ng takbo. Pero kahit anong gawin mo, naroon ka pa rin sa iisang lugar. So, we have to break this chain. Ang tawag po diyan ay enjoy now, regret later. So, ngayon, according sa Philippine statistics ng ating mga senior citizen, napakalaki ng porsyento, no? 45% ang umasa o iniasa ang kanilang retirement o iniasa ang kanilang golden years sa kanilang mga anak o kamag-anakan. So, 30% naman ay maasa sa gobyerno, no? Sa mga ayuda, sa charity, and 23% naman ay nagtatrabaho pa din. So, alam na alam natin kung ano ang senaryo ng tatlong ito. And only 2%, no? 2% lamang ang nakapaghanda ng kanilang pagtanda, no? Sila lamang ang mga nakapag-ipon. So, yan, nakakalungkot, di ho ba? Napakalaking porsyento, 98% ang napabilang sa tatlong ito. Ikaw ba, tanungin kita, alin dyan ang gusto mong mapabilang ka? Saan dyan? So, sabi nga, no, itong 98% na ito, wala po sa kanila ang nagplano na mag-fail sa buhay nila. Karamihan pa nga sa kanila, may mga magagandang sahod noon, nung kabataan nila, nung kalakasan nila. Magaganda yung mga trabaho nila. Pero nakalimutan nila ang isang bagay, ang kanilang sarili. Nakalimutan nila na sila ay tumatanda din. So, they never intended to fail in life, but they did because they forgot to plan. They failed to plan. So, ayan. So, financial independence is not a dream. Sabi nga ng iba, libre lang mangarap, kaya tagarin na. Pero bakit naman magkakasya ka sa pangarap lang, kaibigan, kung pwede mo naman pala siyang abutin? Kailangan lang tayo maging decided, maging committed, at syempre kung may gusto tayo, di ba, pinagpupursigihan natin ito, pinaprioritize natin ito. So, abutin mo ang iyong pangarap.
You have to take control sa iyong future kasi walang gagawa nito para sa iyo kundi ikaw lang. Kailangan mo matutunan kung paano ba gumawa ng pera, kung paano mag-save, kung paano palalaguin ang perang pinagpaguran mo at paano mo ipoprotect ito. Alam na natin kung paano gumawa ng pera dahil marunong tayo magtrabaho at maraming masisipag na Pilipino. Likas na yan yung mga madiskarte sa dugo ng Pilipino, no? Pero dito tayo nagkukulang sa tatlong ito. So just remember, walang ibang makakagawa nito kung hindi ikaw lang. So, share ko ngayon sa inyo ang 4 na mahalagang financial concept. Ano-ano ba ito? Una, ang ating abundance formula at sumunod ang ating X-curve concept. Next is our solid financial foundation at huling-huli ay ang ating rule of 72 or rule of money. Madidiscover natin kung ano-ano ba itong mga financial concepts na ito. So, umpisahan natin kay abundance formula. Ito ang tinatawag na right way of saving. So, kaibigan, tanong ako sa iyo. Ikaw ba, kapag ka sumasahod, ay ginagawa mo, bayad utang, bayad ng gastos, mga expenses, kung may matira, swerte, para sa saving, kapag ka naman wala, try again next time. Better luck next time, ika nga. So, kawawa ka naman kasi yon lang ang lagi mong ginagawa sa sarili mo. So, ito, kaibigan, ang tamang way ng pagsisave. Sabi nga ng abundance formula, may tinatawag tayong 10, 20, and 70. According to Brother Bo Sanchez ng Light of Jesus or The Feast, when you receive your income, i-minus mo na ang iyong 10%. Para saan? Para ito sa iyong tithes, yung pagta-tithing natin o tinatawag na ikapo. Yan ay binibigay mo sa iyong simbahan o sa mga religious or spiritual group or community kung saan ka napapabilong. Yan din ang iyong pinagkukunan kung nais mong makapagbigay at abot ng tulong sa mga nangangailangan o sa mga charity. Ngayon, bakit ko sinabing dapat ito muna ang unahin mong ibawas sa sahod mo? Kasi ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga opportunities na kumita para makapag-provide sa mga pangangailangan natin, para makapag-provide sa mga pangangailangan ng pamilya natin. So, dapat lamang matutunan natin itong pasalamatan at nagpapasalamat tayo by sharing the blessing to others. Ayan. And then next, ang ating 20. So, 20 is papupunta sa iyong savings. Alalahanin mo, kaibigan, ikaw ang nagtatrabaho. Wag mong kawawain ang sarili mo na better luck next time or thank you, try again na lang uli. So, kailangan para yan sa'yo. Para sa'yo ang savings na 20% dahil ikaw ang nagpapakapagod. You deserve it. So, 70 naman ay para sa ating expenses at mga pangangailangang lifestyle. Ayan. So, sabi nga, kung hindi ito kaya at hindi ka kasya, tandaan mabuti, no, na kung maliit o maiksi ang kumot, matuto tayong mamaluktot. At mag-budget lang, mahirap man. Pero sa simula, mahirap yan. Pero try nating gawin at i-practice ang abundance formula and you will see how your life will be transformed and how you will be blessed even more. Kasi nga, we have to pay God first by sharing our blessings to others and yourself first. Okay? So remember, abundance formula, 10, 20, and 70. Budgeting. Next concept ay ang X-curve concept. So, ano ba ang ating X-curve concept? So, sabi ko, itong X-curve concept ay ang ating buhay, no? Considered it as our life. Bakit? Kasi nga, itong red line ang iyong responsibility line. Meaning,
Habang ikaw ay tumatanda, dapat bumababa din ang iyong mga responsibilidad sa buhay. At habang ikaw ay bata at tumatanda, patataasin mo naman ang iyong money line. Diba? Yan tayo, ganyan ang ating mga, alam na alam natin ito, itong money line. Pero wag natin kakalimutan, nakasabay niyan, sabayan mo rin ng pagpapababa sa iyong responsibility line. So, kung ito ay ating buhay, mayroon tayong mga pangangailangan gaya ng food, ng shelter, ng clothing, ng education, kung ikaw ay may mga pinag-aaral, at health, at syempre ang loans, mga utang, dapat nating bayaran, no? So ano ang nagsusustain sa mga pangangailangan mo na ito? Walang iba kundi ang iyong active income. Yan ay ang iyong regular na sahod mula sa iyong trabaho. Ibig sabihin, you work hard for the money. So yan ang ating active income. Pero meron pang isang klase ng income. Yan ay tinatawag na passive income. Sa passive income, hindi na ikaw ang nagtatrabaho. Hindi na ikaw ang nagpapakapagod. Kung hindi, ang iyong pera na pinagpaguran mo, siya na ngayon na nagtatrabaho para sa'yo. O hindi ba maganda? Gugustuhin mo ba yan, kaibigan? Natural. Siyempre, bakit hindi, di ba? Kasi isipin natin, pag tayo ay matanda na, nawala ba ang ating pangangailangan? Hindi. Meron pa rin tayong food, shelter, and clothing necessities. At naka-cross out ang education kasi hopefully by that time, wala ka nang pinag-aaral. And naka-bold naman ang ating health kasi syempre ang iyong puhunan habang ikaw ay nagsisikap sa buhay, ang puhunan mo ay ang iyong katawan, ang iyong kalusugan. So nararapat lamang na mas pagtuunan mo na ng pansin ang iyong kalusugan kasi nagde-deteriorate ang ating health. Okay? Ayaw man natin at sa gusto, tayo ay hindi mga robot, hindi tayo mga machine. Okay? So, syempre, hopefully, debt-free na rin. Wala na rin tayong mga utang. Okay? So, sabi ko nga, ito ay ating buhay. So, kapag in-spell natin ang life, meron pa tayong nabubuong another word. Ito ay ang if. Ano ba ang if? Meron tayong dalawang if sa buhay natin. Una, if we die too soon. If we die too soon, and another is if we live too long. Kaibigan, pwede ka bang mamili? Mamili sa dalawa? Pwede mo bang sabihin na, Lord, kunin mo na ako? O kaya naman, wag muna, Lord, gusto ko pang mabuhay ng matagal. Wala po tayong ganong control. Wala tayong ganong power. So, ibig sabihin, kung tayo ay walang control sa mga senaryo na ito, dapat lamang na maging handa tayo sa bawat isa, no? Alin man dito sa dalawang ito, dapat handa ka. Okay? So, if we die too soon, if you die too soon, ano ang dapat mong proteksyonan? Sino ang dapat mong isipin? Ang iyong pamilya. Bakit? Kasi kasabay mong nawawala ang iyong active income. Paano na ang kanilang mga pangangailangan kapag ikaw ay wala na? Paano pa kung ikaw ang sole breadwinner ng iyong pamilya? Maraming umaasa sa iyo, ngunit ikaw ay kinuha na ng ating Diyos na may kapal at ano ang nangyayari? Kawawa naman sila. So you have to think, no? You need an instant money. You need an income replacement. Okay? So I hope malinaw po yan. And now, paano naman kung ikaw ay mabuhay ng matagal? If you live too long, ano ang dapat mong isipin? O sino ang dapat mong proteksyonan? Walang iba kundi ang iyong sarili. Dahil pagdating ng araw at ikaw ay matanda na, less na ang chance mong magkaroon ng trabaho. So, mas maliit na ang chance mong magkaroon ng active income. At syempre, hindi ka na rin kasing lakas noong kabataan mo. Okay? So, you have to live on interest ng iyong perang na pagsikapang i-save, no? So, you have to have an investment and protect yourself. So, malinaw po ba
ang ating X-curve concept. Remember, merong dalawang if ang ating buhay. If we die too soon and if we live too long. Be prepared for both. Now we move on to our next concept. Yan po ang ating tinatawag na solid financial foundation. Sa inyong screen, wala po kayong ibang nakikita kung hindi ang word na investment. Para rin pong buhay sa mga nangyayari ngayon. Walang ibang nakikita ang karamihan kung hindi ang investment. Na ang nais lang nila ay magkaroon ng investment, mag-invest dito, mag-invest doon, naaya ng kaibigan, kumare, kumpare, nag-invest ka agad without even knowing kung ano ang kanilang pinasok, kaya ang ending ng iba ay nai-scam. Kung bakit nga ba natin nilo-launch ang campaign ng IMG? Yan po ay isa sa mga rason. Bakit po tayo may mga ganito? Bakit po namin ito ginagawa? Para ho maiwasan na ma-scam po tayo. Kasi ang mga perang pinupuhunan natin no, sa investment, kung wala kang sapat na edukasyon o kaalaman sa mga ito at ikaw ay na-scam, sayang ang mga perang pinaghirapan mo na maipon, na wala lamang ng parang bula sa'yo. So, let us not forget na walang masama, magkaroon tayo ng desire, magkaroon ng investment dahil talagang yan ay napakaganda. Ngunit wag nating kakalimutan na meron pang iba pang mga bagay na dapat din natin pagtuunan ng pansin. Ano ba yon? Siyempre, ang ating healthcare. Dahil nga, ang sabi ko, ang puhunan mo ay ang iyong kalusugan, ang iyong katawan. Sino ang magpo-provide ng mga kailangan mo pag ikaw ay matanda na, dyan papasok ang long-term care. Paano naman ang iyong short-term care? Short-term care, kung ikaw ay merong tinatanggap na medical insurance coverage sa iyong mga employer. So, ibig sabihin, isa ka sa mga masiswerte na meron nito. So, yan po ang isa nating if, no? Kailangan mapigling handa tayo sa ating healthcare. And then, next, ang ating life insurance. Protection yan. Dahil nga sabi, if we die too soon, who will protect your family? Where will you get your instant money or income replacement? Diyan sa life insurance. And our next is ang eliminate debts. Ayan. Marami po sa atin nabubuhay po sa pangungutang. Kaya po hindi na po nakakaahon din. So as much as possible ay ating i-clear ang mga utang na ito. Wala hong masama sa pangungutang. Lalo na po kung ito ay good debt na tinatawag. Kung ikaw ay nangutang para sa iyong business, ay yan ay good debt. Pero kung ikaw ay umutang o nagkaskas ng iyong credit card dahil may sale at gusto mo lamang mag-upgrade ng bagong gadget o bumili ng bagong nauusong video game o kung ano-ano pa man, pamporma ba? Ayan. Or pangluho. Yan po ay bad debt na tinatawag. Okay? So, malinaw po yan. So, let's try our best na wag na po nating ilubog ang ating sarili sa pangungutang. At i-clear po ang anumang existing, no? So, next po ay ang ating emergency fund. So, sa ating emergency fund, meron po tayong kailangan paghandaan na wala po masyadong nakakapaghanda sa emergency fund, no? Dahil po ang normal po nilang alam pag emergency fund ay ito ay ang ating next na salary, no? Pero hindi po ito ang system. Dapat po ay tayo handa dahil nga by the word itself, no, emergency. So pagka po nangyari yan at wala tayo, malayo pa ang sahod, ang tendency po ay nangungutang po uli. So palubog lang po tayo ng palubog. Yung iba naman po ay umaasa sa kanilang mga kamag-anak na nasa abroad. So si OFW po ang kanilang emergency fund. Kaya nga po sabi ng mga hinaing ng ating ibang OFW, no, hindi ako ATM. Hindi ako sumusuka ng pera. So kaya po ayan, tandaan po natin, importante po na tayo ay magkaroon ng emergency fund. Okay?
And then next is our investment. So bakit po nahuli ang investment? Ibig pong sabihin, kung ikaw ay wala nito, paano ang gagawin mo pag ikaw ay nagkasakit? Pag ikaw ay naman nawala, paano ang gagawin ng pamilya mo at ikaw ay maraming utang or nagkaroon pa ng aberya, no? So, wala kang ibang bagay na hawak kundi ang iyong investment. So, ang tendency dahil nga emergency at mayroon kang matinding pangangailangan, alinman sa mga ito, si investment lamang ang mapagdidiskitahan mo. So, ang tendency, yung ininvest mo, pinaghirapan mo ng maraming taon para magkaroon ka, makapagpundar ka, ma-build mo, ito ay iyong ibebenta pa ng palugi. So, nawala ng value, no, yung hard-earned money mo. So, always remember, no, huwag nating sayangin yung ating mga pinupundar. Nasasayang lamang ito kung ikaw ay hindi handa sa mga senaryo ng buhay. So, tandaan, sa Solid Financial Foundation, ito ay ang iyong financial house. So, gaya po ng pagpapatayo ng bahay, nais natin na ang bahay natin ay matibay, hindi magigiba ng anumang lindol, hindi rin aanurin ng anumang bagyo. So, dapat ito ay matibay. No, matibay to. So, kailangan you have to build it from ground up. Wala naman po siguro nagpatayo ng bahay na una ang bubong. Naiintindihan po, no? So, yan, joke lang po yan. Pero yan po ay talagang totoong-totoo. So, i-realize po natin sa ating buhay, no? Na we have to build it right and build it strong. At syempre, meron tayong additional ladder dyan sa ating financial house, kundi ang increased cash flow. Ayan. Hindi na yan bago sa atin na napakaraming mga abilidad. Talagang madiskarte tayo mga Pilipino. So, hindi problema sa atin magkaroon ng extra income. So, just remember, it's okay to have an extra income, increase your cash flow, do whatever it takes as long as ito ay legit. Ito makakatulong sa'yo para ma-build mo ang iyong financial house. So, sa ating third concept, remember, build your financial house strong. Now, we move on to our last concept. Ang ating last concept ay ang Rule of 72 or ang tinatawag na Rule of Money. So, meron itong magic of compound interest. So, I will set an example. Kunwari ikaw ay binigyan ng bangko. Okay? Magkaroon ka ng dealing with the bank na bibigyan ka ng 4% sa iyong pera. So, sabi nga ni Albert Einstein, ang Rule of 72, kailangan ito ay dinidivide, no, sa number of interest, and equivalent po nito ay ang number of years na madodoble ang iyong pera. So, for example, ikaw ay 29 years old noon at meron kang 100,000 pesos. Ang iyong dealing with the bank ay 4%. Masaya ka na yan kasi ngayon ay napakababa, ano? So, 4% at by the age of 47 years old, after 18 years, your money is already doubled to 200,000. Pagdating ng 65, another 18 years old, pagdating mo ng senior citizen ka na yan, 65 years old, meron ka ng 400,000 pesos. Yan. Paano naman kung meron pa palang ibang paraan para mas mapalago mo yung pera mo? Kung ikaw ay makakakita ng lugar na kung saan pwede mong ilagay ang iyong pera at kikita ito ng 12%, ibig sabihin, 6 na taon lamang ang iintayin mo para magdoble ang iyong pera. So, 29 years old ka nun, may 100,000 pesos ka. After 6 years, 35 ka pa lang, pero nadoble na ang iyong pera. At pagdating mo ng 65 years old, meron ka ng 6,400,000. So, napakasaya, no? Siguro ito ang pipiliin mo talaga. Pero, paano kung hindi mo nga ito alam? Ito lang ang pinaglagyan mo. So, sa bangko mo nilagay ang iyong pera. Ganun meron palang way para kumita pa ito ng another 6 million. Pero ang binigay lamang sa'yo ay 400,000. So, sino ang kumita ng 6 million? Masaklap, di ho ba? Dahil
obviously, hindi ikaw, no? Kung dito ka naglagay. Obviously, hindi ikaw ang kumita ng 6,400,000 lamang ang napunta sa iyo. So, napakalaking halaga po ng difference. 6 million pesos. Ito po ay sahod na ng isang individual na kumikita ng 25,000 pesos every month for 20 years. Kung naalala nyo po, alam nyo po ba yung kasabihan na kapag ang mayaman, bakit ang mayaman? Mas lalong yumayaman. Ganun nga mahirap, lalong naghihirap. Napakasaklap, ano? Pero ang totoo po niyan, kasi hindi po alam ng karamihan ang rule of 72 o ang rule of money. So, ganun po ang nangyayari sa mga taong hindi po sapat ang kanilang kaalaman ng paano nila palalaguin at ipoprotect ang kanilang pera. So, people who doesn't know how money works, ang ending, magtatrabaho sila buong buhay nila dahil yan lamang ang alam nilang paraan para kumita ng pera, kundi ang magtrabaho ng magtrabaho lamang. Ngunit ang mga mayayaman, dahil alam na nila kung paano ito gagawin, nakakapag-enjoy sila sa kanilang buhay, kasama ang kanilang pamilya, nagagawa nila ang gusto nila, at meron pa silang mas malaki pang kita. Nag-enjoy sila, hindi sila nagiging slave sa kanilang mga trabaho or mga employer, and yet mas malaki ang kanilang kinikita. So they let the money work for them. Ayan. Okay, so saan nga ba napupunta ang iyong pera, kaibigan? So kung ikaw ay nagde-deposito sa bangko, ang tawag sa iyo ay isang depositor. Ngunit hindi naman pinapatulog ng bangko ang iyong pera, ito ay kanyang pinagtatrabaho. Saan niya ito nilalagay? Ini-invest niya ito sa government securities, commercial paper, stocks, equities, retail loans, real estate, and many more. At yan, diyan kumikita sila ng up to 12% or even more na kita sa pera nino, pera mo. Pero ikaw, bilang depositor, magkano lamang ang dealing ni bangko sa'yo? 0.5% lamang. Hayaan muna natin itong mag-sink in, no? Parang napakasaklap yata. So, ikaw ang nagpakahirap sa perang iyon, ngunit sino ang mas higit na kumita at nakinabang sa pera mo? Hindi ikaw, hindi ba? At sa panahong ngayon pandemya, binabaan pa ito, mas bumaba ito. According to Bangko Sentral, no, 0.125% na lamang po ang pwedeng kitain ng iyong pera sa bangko. So, hindi ka na po talaga mapupuwing, kailangan mo pa ng magnifying glass. So, imagine, kung i-apply po natin si Rule of 72, 0.125% into 72 po, no? Hindi po ako mathematician, pero ilang years po kaya ang hihintayin mo bago ikaw madoble ang pera mo sa bangko? Sa pagpalagay na lamang po nating 1%, no? Kahit wala pa po itong 1%, pagpalagay na lamang po nating 1%, 72 into 1 is 72 years. Ibig sabihin, mas higit pa sa 72 years ang ipaghahantay mo para madoble ang iyong pera. Hindi na po tayo buhay nun, ano? So, yan. Yan po ang napaka-lungkot na reality na kinakaharap po natin ngayon. So, paano po kung mayroon pong iba pang lugar na pwede mong pagdalhan ng iyong pera? Gaya po ng mutual fund company. Ano ba ang mutual fund company at ano ang tawag sa iyo kung ikaw ay maglalagay ng pera dito? Ikaw ay tatawaging shareholder, investor. Yan. So, by the name itself, mas bigatin ka kaysa sa depositor. Tingnan nga natin, ano ba ang ginagawa ng mutual fund company? Saan niya dinadala ang iyong pera? Ayan, nakikita po natin, yan din po ang kanyang pinagdadalhan. Diyan lamang din po siya nag-i-invest, kagaya po ng bangko. At magkano naman ang kanyang kinikita? Siyempre, parehas lang. Pwede po siyang kumita ng mas higit pa, pero ang kagandahan nito, ang kanyang dealing sa'yo ay 12% din. So, ibig sabihin, kung magkano kinita ni mutual fund company, yun din ang perang
mapupunta sa iyo. Yun din ang kitang mapupunta sa pera mo. Ikaw din ang makikinabang noon. So, obviously, kung alam po natin ito noon, alam na natin no, kung saan natin pwedeng palaguin yung pera talaga natin na mapapakinabangan natin din. So, imagine this. Maraming hindi nakakaalam nito. Ako, nung umpisa, talagang nagulat ako sa mga posibilidad, no? So, by saving and investing the right way, we can maximize the returns on our favor. So, let's not forget to have a complete financial plan. And paano natin gagawin yon? Balikan natin ang 2 ifs of life. Again, if we die too soon, ang solusyon para maproteksyonan ng iyong pamilya, magkaroon ng instant income at instant money at income replacement, ang solution ay life insurance. And then the next one, if we live too long, paano mo poproteksyonan ang iyong sarili at ang iyong pangangailangan pagdating ng panahon na ikaw ay matanda na, you have to live on interest, you have to have an investment and long-term healthcare. And syempre, sa ating financial house, ayan po ang mga dapat nating kailangang i-build with the emergency fund. So, overall po, ito po yung ating 4 na concepts, no? Yan. So, ano nga ba ang gagawin mo ngayong nalaman mo na at na may natutunan ka ngayon sa mga napanood mo? Kailangan makapag-start ka at some point, no, by saving, doing the level 1 savings program. Kung babalikan natin, si IMG, kanina ang sabi ko, dahil committed siya sa kanyang misyon na makapagturo at mai-apply ng mga naturuan niya ang kanyang mga teachings and learnings, ay nakipag-partner siya sa mga companies. So, isa si Kaiser Ultimate, no? Isa si Kaiser sa mga company na ito. So, si Kaiser ang iyong level 1 savings program na makakapag-provide sa'yo ng long-term healthcare at makakasagot sa mga problema mo. So, balikan natin uli ang ating financial house. Kung ikaw ay kanina parang nararamdaman mo, napaka-overwhelming, parang napaka-imposible, paano ko bubunuin ang aking financial house? Ganyan ba ang iyong naramdaman o naitanong sa iyong sarili kanina? Well, kaibigan, ngayon, Kaiser makes it easier. Ayan. Kasi si Kaiser ay parang 3-in-1 coffee. So, ano ba yung sinasabi kong 3-in-1? Siyempre, si Kaiser, magpo-provide na siya ng healthcare mo. So, siya na ang sasagot niyan. And then, at the same time, meron kang insurance. At syempre, meron ka ring investment for your retirement plan. O, di ba? Mas maging maganda na. Mas napadali na. So, ang tangi mo na lang gagawin ay i-build ang iyong emergency fund at mag-clear ka ng iyong mga utang. So, how IMG can help you nga ba in investing in your future? So, ngayon narinig nyo na, marami na kayong natutunan na naging learnings, no, sa mga nasabi ko kanina. Ngayon naman, ano ba ang pwedeng ibigay sa'yo ni IMG? So, unang-una, we are encouraging you to be one of us. Join us in this campaign. Help us. Let us be one campaigning for the financial literacy para sa ating mga kababayang Pilipino na at makatulong tayo sa buhay din nila. So, let us join this campaign and run this campaign anywhere we are. No? Basta may Pilipino kahit saan mang sulok ng mundo, kailangan nila itong marinig. Deserve nila ito para to sa kanila. Okay? So, yan. So, ano nga ba yung mga membership benefits na tinatawag natin, no? When you become a member, just for your information, you have a total of 48 benefits. So, napakarami, pero i-discuss ko lang sa inyo briefly kung ano-ano ang mga ilan sa mga yon. Pero before we move on to that, merong 3 major membership benefits si IMG. At ito ay ang financial education. So, yan.
you have unlimited access, no, with financial education. So, ibig sabihin, ano man ang gusto mong malaman, magkaroon ka ng additional knowledge on how to do that, how to invest, paano ba get rid of utang, paano ba pag mayaman na ako, anong gagawin ko sa mga yaman ko, paano ba mag-increase ng cash flow, how will I build my proper financial foundation, and so many more. So yan ay lahat meron kang access, no, at nasa portal mo iyan. And then next po, syempre, you have access to all those companies na kapartner ni IMG. And of course, enjoy the discounts na magaganda at malalaki na discounts na binibigay sa iyo bilang member ni IMG. And of course, lastly, sa ating 3 major membership benefits, meron ka ring opportunity na kumita dito. So, ano ba yung pwede mong gawin na kita, no? So, you can ask the person who has invited you or sino man ang nagpadala sa inyo ng video na ito. Alamin kung paano nga ba tayo kikita by just doing the business ni IMG, no? Pero kung halimbawa sabihin mo naman, hindi ako para dyan, mahiyain ako, it's okay. Hindi po ito pipilit sa inyo. Pero just so you know, by just helping people reach their goals, helping people achieve their dreams, helping people na ma-realize nila kung ano yung mga naging realization mo tonight, yun lamang po. By doing that, simple as that, you will be rewarded already by IMG. Okay, so sabi ko nga, si IMG ay may mga partnered companies. So, ito na ay isang one-stop shop para sa kanyang mga members. Okay, hindi na tayo lalayo pa kasi gusto niya convenience para sa mga member niya. And of course, syempre, may mga special dealing siya sa mga companies na ito. At dyan pumapasok ang ating access and discounts, no? So if you want to build our healthcare, balikan natin si Kaiser. Yan, meron tayo yung ating level 1 savings program at ating 3-in-1. Yan, si Kaiser. And then next is our life insurance. Gusto nyo magdagdag ng inyong life insurance, andyan po si MB Life. Also, we have Fidelity Life na may coverage na 50,000 pesos. Only you have to pay 500 pesos one-time payment lamang po. One-time payment. And of course, investment. Yan, si Ramber Financials na ating tumatayong fund manager ng lahat ng ito. And if you are knowledgeable enough na mag-trade directly sa stock market, you have this platform. Yan, si MyTrade. Just so you know, when you become a member, no, of IMG, automatically you will have a 1,000 pesos initial investment sa Soldivo Funds. Ayan, Soldivo Funds is one of the top ngayon na mutual fund, no? Kagandahan pa po natin, ano, dito sa ating investments, no? If you will compare sa labas, meron kang babayarang fund manager fee. Sa labas, pag nagpasok ka ng pera or nag-top up ka, nagdagdag ka sa iyong investment doon sa mutual fund sa labas, meron kang zero load na tinatawag or entry fee na ibabawas sa iyong pera. At meron din mataas din na minimum amount. Pero dito, bilang member ni IMG, you can top up your investment from 500 pesos. Okay, napakaliit, no? 500 pesos, you can already top up. So kung may spare kang 500 pesos dyan, go lang, ilagay mo lang sa iyong investment. At buong 500 pesos ay mapupunta sa iyong investment. No other charges, no deductions, no fee, no entry fee, no load fee, no fund manager's fee. Okay, so ito naman, dako naman tayo sa ating real estate. If you are looking to buy a property, you can have secure the property dito with the SMBC, Ayala Land, DMCI Homes. Kung hindi naman ikaw, maaaring ang kaibigan mo, kamag-anak mo, o taong kakilala mong naghahanap nito. At dahil ikaw ay member ni IMG, mayroon kang discount na bilang member sa mga ito. So, nakatulong ka na sa taong yon. Okay, nakatulong ka na sa iba by using your discounts. At dahil nakatulong ka, you will have your commissions, no? Because you
are already an agent to somebody. So if not for yourself, you can be an agent for somebody else. So same here with our general insurance. Yan ang ating mga non-life insurances like motor insurance, fire insurance, accident insurance, travel insurance, business insurance, so many more. So just like I said over here, if not for you, automatically when you are a member of IMG, you are an agent to yourself. So natitipid mo yon kasi may discount ka na, no? So you don't have to pay any agent sa labas kasi andito na ang lahat ng kailangan mo. And if not for yourself, you can be an agent to somebody else. So ayan, dito naman tayo sa ating allied services. We have APS by IMAX na mag-handle ng mga assets mo, no? Kung marami ka ng assets, marami ka ng ari-arian, ayan, dito po, pwede ka mag-seek ng assistance yan with APS. And also, Everest Memorial Service para sa ating pag-exit. So, yung Fidelity Life mo, ayan, at yung Everest, magta-tandem yan para sa mga exit natin sa buhay, no? Yung ating lifetime exit na tinatawag. Sabi nga, magastos mabuhay, magastos din ang mamatay. So, let's not be one of those, no, na tao, no, na ang tagal paglamayan kasi hindi sapat ang kanilang pagpapalibing. So ngayon, when you're a member of IMG, hindi na mamroblema ang iyong pamilya kasi covered ka na hanggang pag-exit natin. So yan, and then we have Kaiser Medical Center here, and because you are a member, you are entitled for an unlimited free consultation, okay, sa ating mga Kaiser Medical Centers, and also big discounts on our medical services and laboratory tests. Ayan, meron pong list of accredited hospitals, no, and locations. You can ask the person na nagpadala sa inyo ng video na to or nag-invite sa inyo. You can ask the persons for the list kung mayroon kayong gustong malaman tungkol dyan. And we have Ozone International also and Haven of Infinity na nakalocate sa Batangas for our memorial lots. Ayan, I hope na malinaw po ako sa aking mga na-explain sa inyo and na-excite kayo, no, sa ating mga discounts and privileges. Ayan. So, yan po ang ating sample ng ating members portal. Ano ba ang ginagawa sa members portal na ito? So, dyan niyo po gagawin ang inyong pagta-top up, pag-access sa mga companies, okay, and mga discounts ninyo, and of course, your financial education, okay, yan, nandyan po lahat ng ating mga workshops, and if you want to grab and embrace the business opportunity na binibigay ni IMG, you can use the tools over here, yan, sa ating Dominate Tools. Yan, so makakatulong po yan sa inyo in doing the business also, and don't hesitate to do the business kasi wala po kayong dapat ipag-alala in case po na kayo po ay mahiyain. Don't worry, meron po tayong mga coaches and regular Zoom meeting schedules. Okay, so now, like I explained earlier, ayan po ang inyong mga benefits, okay? So automatically, when you become a member of IMG, you will have coverage free personal accident insurance of 100,000 pesos. Okay? Ayan po, from 100,000 to 300,000 pesos. Bakit po sinabing 100,000 to 300,000 pesos? Kasi the more families you help, okay, the higher po ang magiging coverage po ninyo. Kasi meron po tayong positioning na sinasabi, no, not standing. Ayan. So pag marami ka natutulungan, syempre, dinalakihan din ni IMG ang iyong coverage. Okay, so another benefit, ayan, if you are wearing eyeglasses, you have 2 pairs free every year with IMG Vision Care. Yan, lens na lang po ang inyong poproblemahin. So, napakaganda pong deal din po niyan. No? So, also, we have here our auto program, meaning anumang kotse ang gusto nyong bilhin. You can seek IMG for a quotation and you get huge discount, very huge savings, no? So, imbes na ibayad mo doon, na-save mo na yon, you can put it in your investment or use it somewhere else, no? So, yan. Okay? So, like I said earlier, if you can become an agent for yourself and for somebody else, even with this auto program. Okay? So, yan, like I said, about the business opportunity, you can earn as
from 24,000 pesos to 56,400 pesos and even more. So it all depends sa number of families na na-help po ninyo. So you see, the business by itself is about the mission, you know. Napaka fulfilling po kasi we are trying to help other people. We are already na benefit na po tayo, natuto tayo. So merong nagagawang maganda sa buhay natin ito. So isinishare lang natin ang magandang natutunan natin sa IMG, and by doing that, we are already helping them. Okay? Helping them na ma-reach din nila ang kanilang mga dreams. So, very fulfilling and satisfying ang mission na ito talaga. So, we are promoting the cash flow, the increase of cash flow, and this is one of the how you will increase your cash flow then by doing the business. And also yung kanina bonus na rin po yun, no? Yung you're becoming an agent to somebody else with your discount. So, di ba napakaraming ways, no, to better and increase our cash flow. So ayan, I hope you can understand this, and you will take this opportunity na i-embrace nyo rin ang business entrepreneurship ni IMG. But like I said, hindi po ito pilitan, no? Pero it's already in your privileges. It's already included in your membership. So anytime po you're ready, you may do so. If you want to know more about how this program works, you can ask the person who approached you or invited you, or person who had sent you this video. Okay? So many people are embracing it fully and doing it as a full-time job. Bakit? Kasi dito, hindi sila slave, no? Wala silang time. They can have their own time. They can spend quality time and lots of quality time with their families. Kasi hawak nila ang oras nila, and they can still attend to their needs because they saw good potential income, no, by doing this business. So yan, nakukuha po nila lahat dito. And at the same time, ayan, meron na silang business na matatawag nila. So, I think there is no other better rewarding business than this one. Okay? So, whatever you're doing at the moment, you have your business, that's good. Pero ang next question po, no, is how we will keep and manage the money that we have earned. So, ayan. So, I hope na malinaw po tayo. And what's next? If we have already know the learnings, ano po yung mga nakuha natin ngayon sa ating learning ngayon sa webinar na ito? Siyempre, ang next po niyan is we have to schedule a one-on-one financial checkup. Ika nga, kung ang kotse ay pinapa-check up para masiguradong hindi tayo ititirik nito sa biyahe, kung ang tayo rin ay nagpapa-annual check-up para masiguradong healthy tayo, we also have to have a check-up of our finances, no? Bulsa rin natin, may check-up yan. Baka may kailangan na tayong malaman at cancer na ang ating bulsa, no? Malaman agad natin kung anong dapat nating next move bago tayo malubog ng husto. So yan, marami po tayong online sessions. If you want to know more about long-term healthcare, life insurance, mutual fund, entrepreneurship, it's all available in your portal and available to you then. So you can consult or approach the person who invited you. So be financially literate. So now that we have learned something, it's time to take an action on it. Kasi a learning without an action, it is only an entertainment. Para ka lang nanood ng teleserye. So, if you really want to transform your life, if you want to achieve that change in your life, if you want to reach for your goals, gusto mo may babago sa buhay mo, maabot ang pangarap mo, we have to act. We have to act on it. We have to take that leap, no, to have a transformation. So, we invite you to register now and become a member. Okay, become a member and enjoy the discounts, the benefits and privileges of a member. And also, you will start by building your proper financial foundation through our level 1 savings program, si 3-in-1. Yan, si Kaiser.
And of course, share the great advantage of IMG membership with your friends and family. You will be surprised. Parang ang expensive, no, ng aking mga pinagsasabi. Pero you will be surprised, napakamura lang po ng membership. At with all those benefits and all the education you will get, unlimited lifetime and all the privileges and access to all those companies, hindi nyo na po maalintahan na yung binayad yung membership. At talaga namang pong napakaliit niya kumpara po sa value na makukuha po ninyo. Yan. So, 3 simple steps. Learn, execute, and share. So we learned. By learning, we are executing it. And by executing it, no, we are already earning. And so we love it. We care. So we share. Ayan. So, kung meron man kayong doubts pa rin na mag-start sa mga pag-reach ng inyong goals and your dreams, eto lang po, you will always have an excuse not to save, not to invest. You will always tell the person maybe not now, this is not a priority, but one thing is for sure, tatanda pa rin po kayo next year. And like what I said earlier, financial independence is a decision. It is a priority. So, another thing is, kung may anak ka, they will still grow. They will still enter college. And definitely, you would want a better life, the best for your family. So, ayan pa, tatanda nga tayo, eventually, we will retire. And we will stop making our active income. So, ayan, be prepared for the 2 ifs of life kasi walang nakakaligtas dyan. It's either we die too soon or if we live too long or we get sick in between. So, anong gagawin mo? So, para doon sa mga yon, kasi yun lang talaga, no? Yun lang talaga ang ating pwedeng maging scenario ng buhay natin. So, be a group who inspires you. Sabi nga, kung ikaw ay napapabarkada sa mga mahilig gumastos, okay? Yun din ang magiging next course of action mo. Yun din yung magiging series of action mo. Gagastos ka din. And you would care less, no, about spending and spending and spending. And you are already forgetting that you are getting older and you're forgetting na you will need all those money spent. You will need it for your golden years. You will need it for your future. So, yan. Be financially educated and act on your finances. Make the right choices. Nobody, di ba? Nobody planned to fail. But people still failed because they forgot themselves. They forgot to fail. So, do not procrastinate anymore. It's time to act now. Yan. So, sabi nga ni Bill Gates, if you were born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. And financial independence is not a dream. It is a decision. So, the best time to plant a tree was 20 years ago. Pero buhay ka pa ngayon. So, the next best time is now. Ayan. I will leave you with all these scriptures. According to Proverbs, the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. So, kung ang langgam nga nakakapag-save, no? Non-stop, any season, they save and save and save. Paano pa kaya tayong tao? So, let's not forget about that. No, give and it will be given to you according to the book of Luke. And the purpose of tithing is to teach you always to put God first in our lives. Yan ay sa book ng Deuteronomy. Okay, so don't forget to like, follow, and share my Facebook page, Ipon. Yan, Ipon ko, kinabukasan ko. So remember, do something today that your future self will thank you for. Ayan, so feel free to contact me there and I hope that you will take actions
with what you have learned from me tonight or today. So I hope na I have imparted a good sense of learning sa inyo, and that you will not be contented and just uh, learned those things, but to apply it sa inyong mga buhay. Salamat sa inyo mga kababayan ko, salamat sa inyo mga kaibigan ko, and thank you sa inyong oras ng pakikinig. I hope to chat with you soon. Contact me, and if you have any other questions, contact also the person who forwarded you this video or invited you in this. So don't forget to uh, think about your future. Better to sacrifice a little now and enjoy the rest of tomorrow than enjoy everything now and regret later. Yeah. Thank you so much and good day. God bless you.